Hello guys, meron na naman tayong bagong tanggap. Realme. Basag po ang LCD yan. Papalitan po natin yan. Mabilis na pagpalit na LCD. Okay. Huwag niyong laktawan ng video mga guys. Para alam niyo sa mga hindi nakakaalam paano ang madaling pagpalit ng LCD. Kahit anong unit. Okay, power off muna natin guys. Tapos buksan natin ang likod. Kukulang gamit natin guys. Pwede naman may yung prying tool. Pwede din yung gamitin. Pero nakasanayan na kuko. Madali. Dandahan pagbukas. Tapos tanggalin natin ang mga screw. Okay. Tapos tanggalin natin fingerprint, LCD. Testing muna natin yung bagong LCD guys. Yan. Bago natin ilapat. Testing muna natin. Nakalimutan ko tanggalin yung battery guys. Okay. Tanggalin muna pag mag-testing. Tapos kabit ulit. Tapos testing natin. Kung ayaw lumabas guys, tanggalin ulit yung battery. Tapos connect ulit. Or tanggalin yung LCD. Tapos connect ulit. Ayun. Hindi nag-display. Ayan guys. Testing muna natin ulit. May konting problema lang. Ayaw mag-display. Charge. Ayaw talaga. Ayun. Charge na. Okay, testing natin ulit. Testing natin. Tanggalin ulit ang battery tsaka LCD. Tapos kabit natin. Tapos testing natin. Testing natin ang charge. Yun. Ayaw pa rin. Ayun. Yun lang guys. Pag ayaw mag-display, pwede kaya flicker, rainbow yung LCD. Tanggalin nyo lang battery tsaka
mo LCD tapos kabit mo ulit. Okay, try natin yun. Power on. Ayun. Ayan, testing muna natin yung touch na guys, kung okay ba yung touch. Okay, function lahat. Okay na. Sorry guys, hindi natin alam yung password kaya hindi natin mabuksan, pero goods na function yung touch niya. Tanggalin natin yung battery. Ganyan lang po ang step guys. Meron iba guys, hindi na kailangan tanggalin yung battery kasi nasa ibabaw yung flex, pero sa Realme tanggalin talaga. Dandahan guys kasi may matigas talaga na minsan pag nilakasan mo tatapon yung cellphone okay, motherboard. Pwede din lagyan ng fluid guys para lumambot yung pandikit. Tigas, nahirapan ako guys, nahirapan ako sa kalisod guys. Ayan bago kasi guys, matibay pa yung pandikit. Tapos tanggalin natin yung silupin. Guys, painitan natin guys ng hot air. Gamit natin hot air. Lang tamtaman lang yung init na 350 heat. 350 heat guys. Tamtaman din ang hangin. Walang lumambot yung dikit niya. Okay. Madali lang yan guys, paglalambot na yung pandikit. Isang bukas na lang yan guys. Okay na yun guys. Gamitan natin ng frying tool. Wala kayong frying tool, pwede naman blade. Tapos dandahan lang guys. Dandahan para hindi nyo masira yung speaker sa taas, saka yung sensor. Masyadong malipit guys. Ayun, natanggal na. Tapos linis-linisan natin guys yung gilid sa mga natitira pa yung pandikit. Linisan talaga natin para lalapit ng maayos yung bagong LCD na ikabit natin. Ganyan lang guys, napaka-simple lang. Sa mga mag-DIY, pwede nyo lang gawin to. Ayan, kita nyo
yung mga pandikit. Kailangan matanggal yan guys. So pag nilagyan natin ng P7,000 pandikit natin, papatal na yan kasi hindi natanggal yung pandikit. Kaya tanggalin natin, linisan natin bago natin i-kabit yung bagong LCD. Madali lang yan guys, basic lang yung pagtanggal. Gamit lang kayo ng tweezer guys. Maganda yung pag hindi masira yung frame nya. Ayan guys, madali lang yan guys. Kahit hindi na malinisan lahat, basta matanggal lang yung old na pangdikit, tapos i-testing nyo yung bagong LCD. Brasan natin guys para malinis. Brush muna, brush. Huwag lang yung tamaan yung camera guys ha, pag mag-brush guys. Sensitive yan guys. Pwede lagyan ng fluid. Para malinis yung speaker na guys. Tsaka guys, bago kayo maglagay ng bagong LCD, tingnan nyo muna kung may naiwan pang mga pangdikit, kasi pag hindi yun natanggal tapos na lapat ng LCD, parang may sa LCD parang may, kung tingnan mo yung LCD may bilog siya na nakikita mo parang sira dahil lang sa mga pandikit na hindi natanggal. Ayan lang guys, basic lang guys. Kaya nyo yan. Ayan. Okay, testing nyo guys ha. Testing nyo talaga bago ikabit para sure para walang palpak. Ang pagpalit ko nga pala ng LCD ito guys, diretso na. Sa last ko na nilagyan ng pandikit. Pwede namang lagyan ng pandikit muna, pero sa mga ganitong unit, ganyan talaga yung ginagawa guys, para diretso na guys, wala nang balik-balik. Kabit ko muna lahat. Pero hindi lahat guys pwede nyong gawin ng ganito, kasi mayroong ibang flex medyo siya, medyo angat. Kaya idikit nyo muna guys bago nyo takpan lahat. Dikit nyo muna ang LCD. Pero ito, tinakpan natin muna, last na yung LCD para diretso na. Pwede naman ganito guys.
depende lang kung saan kayo komportable or saan mas gusto mo. Marami pong paraan ng pagkabit ng LCD. Ayun, tapos na natin. Linis-linisan natin guys. Kung makita nyo na may dumi yung mga butas, usually yung sa speaker, madaling mapasok ng dumi. Okay, dahan-dahan lang guys kasi hindi pa yung nadikit yung LCD. Dahan lang, hindi kayo makasira. Tapos ayan, takpan na natin. Dahan-dahan talaga guys. Pero pag first timer, mas maganda na idikit nyo muna para safety. Linis-linis konti. Okay, testing muna bago dikit para sure talaga walang balikan. Balik natin yung SIM. Yan po ang pandikit natin guys. At yan yung gagamitin natin pang-ipit. Pwede naman goma, pwede tape. Ayun, function lahat guys. Okay na yun. Yan, dikit na natin guys. Yung iba gamit clip, pwede din clip, pero mas safe tape or goma na lang. Yan, dikit na natin guys. Unahin natin sa baba. Konti-konti lang lagay guys, huwag masyadong marami guys kasi lalabas na yan sa LCD. Ayun, kabila na naman. Lang alalay lang guys para hindi didikit yung LCD. Okay, tapos yan, nagdagan ng konti. Okay na yun. Tapos lapat na natin. Okay, hindi na ng konti guys, huwag masyadong madiin guys. Ayan, testing na ulit, function pa. Okay, linisan natin yung gilid guys para malis yung mga excess na pandikit.
after 40 to 1 hour guys, pwede na yan tanggalin. Kung mas gusto nyo ganyan yung gamitin guys, order lang kayo sa Shopee, meron dyan sa Shopee guys. Antok na ako guys. Yan na yan. Yan na yan guys. Okay. Thank you guys for watching.